Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Marvin Carandang at shoutout kay Jose Casas. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Dahan-daang tumangala si Han Sanchen, bahagyang pumikit, at pagkatapos. Hikab. Tumikim at agad na tinamaan. Halos sabay na sumimangot ang dakilang kagandahan at ang lalaking nakaputi. Ano ang aksyon na ito? Makakasakit din ba ito ng mga tao? Gayunpaman, sa kabila ng kanyang mga pagdududa, ang dakilang kagandahan ay sumunod kay Han Sanchen sa isang bumahing at lumingon sa likod. Hinihimas ni Han Sanchen ang kanyang ilong gamit ang kanyang kamay. May kung anong bastos sa maganda niyang mukha. Gayunpaman, nang walang pag-aalinlangan, ginawa niya ito. Ang susi ay ang puting lalaki na hindi kalayuan sa gilid ay nasanay sa paglipat na ito. Halos matakot siya sa mismong lugar at diretsyong tumigil sa pag-atake. Gayunpaman, sa oras na ito, ang lalaking nakaitim ay walang ingat na sumugod sa dakilang kagandahan. Bang! Nang ang mga taong nakaputi ay tahimik na pinagpawisan para sa mga taong nakaitim, nakarinig sila ng mapurol na ingay. Hindi inaasahang hinampas ng lalaking nakaitim ang dilag sa likod at diretsyong napaatras ng ilang hakbang ang dilag. May umagos din na dugo sa labi niya. Kinagat niya ang kanyang mga labi at tumingin kay Aaron na medyo naguguluhan. Bobo din ang ulo ni Aaron. Tumikim lang siya. Even she had to learn. Kuya, anong ginagawa mo? Go! Sa matagumpay na suntok, umungal ang lalaking nakaitim at inatake muli ang malaking dilag. Halatang natigilan din sandali ang lalaking nakaputi. Nagising siya sa sigaw ng lalaking nakaitim. Sa sandaling ito, muli niya ring inatake ang dakilang dilag. Walang magawang tinulungan ni Aaron ang kanyang noo at bamantong hininga. Sa oras na ito, ang kanyang mga kamay lamang ang naigagalaw niya sa pagmamadali. Umindayog ng husto si Tai Chi at mahinang nagsabi, walang laman na chismis, basagin ang 1,000 lalaki. Nang bumagsak ang boses, ginalaw ni Aaron ang kanyang mga kamay. Natutunan ng dakilang kagandahan ang kanyang hitsura. Sa loob ng mahabang panahon, siya ay nasugatan at ganap na dehado. Agad na binago ng kanyang mga kamao ang pag-atake sa pagitan ng dalawang tao. Sa pag-indayog ni Hansani, ang itim at puting dobleng kasamaan ay direktang tumalbog palayo ng ilang metro. Sa pagtapak sa langit at lupa, ang chi ay lumalampas sa libo-libong hukbo. Ang dakilang dilag ay nakinig sa tunog, lumingon at natutunan muli ang Aaron's footwork, at biglang inatake ang lalaking nakaputi. Nang makita ang kakaibang pag-atake ng dakilang dilag, ito ay mabagal at napakasimple. Kumunat ang noo ng lalaking nakaputi, ngunit narinig niya ang lalaking nakaitim na uminom, Kuya, ano ang kinakatakutan mo sa kanyang ginagawa? Sa ngayon, matigas lang ang ulo ang kayang harapin ng lalaking nakaputi, pero saktong pag-agaw niya ng galaw, pinagalitan ng lalaking nakaputi ang lalaking nakaitim dahil sa dugo ng kanyang ina. Ito ay isang fucking hukay. Ang mga galaw ng dakilang kagandahan ay tila napakabagal, ngunit sa parehong oras, palagi niyang nahuhuli ang kanyang mga galaw at pinipigilan ang sarili sa lahat ng dako. Kung noon ay suntok sa bulak, ngayon ay suntok na sa bulak na binalot ng malaking bakal. Ang bawat suntok ay hindi lamang hindi makakasakit sa iba, ngunit ginagawa rin ang iyong sarili na hindi komportable at sobrang pasibo. Bang! Biglang, nang ang puting lalaki ay pinagalitan sa kanyang puso, binaliktad ng dakilang kagandahan ang kamay ng puting lalaki gamit ang isang backhand ayon sa uso ng Aaron, at pagkatapos ay bigla siyang hinampas ng kamao. Agad na naramdaman ng lalaking nakaputi ang matinding kirot sa kanyang braso, ngunit nang maalala niya ang sakit ng kanyang kamay ay dumiretso na ang suntok sa gitna. Sa mapurol na tunog kanina lang, napaatras siya, at isang subo ng dugo ang lumabas sa bibig niya. Kuya, nang makitang nasugatan ang lalaking nakaputi at sumigaw ng malakas.
Ang lalaking nakaitim, kailangan niyang magsimula. Malamig na winalis ng lalaking nakaputi, namuo ang mukha at tiniis ang matinding sakit. Binilisan ng isa ang lalaking nakaitim, umungol at umatras. Kasabay nito ang pagwiwisik ng ilang bakal sa kanyang mga kamay at dali-dali siyang hinayla. Boom! Boom! Nang bumagsak ang butil na bakal sa lupa, bumukas sa kanyang harapan ang dakilang dilag, at agad na tumaas ang puting usok. Nang ang dakilang kagandahan ay nag-aatubili na lumabas sa usok at mabawi ang kanyang paningin, nakita niya na ang itim at puti na dobleng kasamaan ay tumakas sa malayo. Sinusubukan niyang abutin, ngunit nang lumingon siya, nakita niyang tumalon ang Aaron mula sa malaking bato. Pagkatapos ay tinapik niya ang alikabok sa kanyang katawan at papababa na sana ng bundok na nakangiti. Nagmamadali ang dakilang kagandahan. Pinagmamasdan lang ba niya ang mga bastos na iyon na tumakas? Marami silang binubuli sa sarili nila ngayon lang. Gayunpaman, ang Aaron ay aalis. Kung wala ang tulong niya, hindi niya sila matatalo. Maabutan man niya ang mga ito ay parang wala namang sense. Kahit naghahanap lang ng kahihiyan. Nag-aalangan lang, palayo ng palayo ang Aaron doon. Nagmamadali siyang lampasan ang liko at bumaba ng burol. Ngunit sa sandaling iyon, isang amoy ang dumating mula sa likod ng Aaron, at pagkatapos ay narinig niya ang isang boses ng babae na umiinom. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Huminto si Aaron at lumingon, ngunit nakita niya ang magandang babae ilang metro sa likuran niya, galit na nakatingin sa sarili. Sa pamamagitan ng posisyon ng lupain, ang kanyang figure ay ganap na nakita ni Hansani, at siya ay napakatangkad, ngunit siya ay isang nakakatakot na siyam na ulo na katawan, na may mga payat na binti at payat na baywang. Not to mention her stunning face, just this invincible devil figure is enough for any man to go crazy. Natatakot ako na hindi katakataka na ang itim at puti na dobleng kasamaan ay nang ahas na gawin ito sa sikat ng araw. Tinatawag mo ba ako? Tanong ni Aaron. May tao pa ba dito? Napakagatlabi ang dilag at tumambad ang ngipin. Ngumiti si Hansani at walang magawang umiling, mukhang hindi ito ang tono ng iyong tagapagligtas ng buhay. Anong life-saving benefactor, ikaw, kung hindi lang kita tinulungan ngayon, hindi ka dapat tumayo dito at makipagtalo sa akin, kundi umiyak ka sa ilalim nila, hindi ba? Sabi ni Aaron, tumalikod at naglakad pababa ng bundok. Ang kagandahan ay mukhang pulang-pula sa oras na iyon. Talagang hindi niya akalain na nagsalita si Aaron ng direkta. Gayunpaman, hindi niya naintindihan ang sinabi ni Aaron. Sa pagtingin sa Aaron na naglalakad ng palayo, ang dakilang kagandahan, gaano man ito karami, ay nagmamadaling humabol. Gayunpaman, marahil dahil sa kapaligiran ngayon, ang dakilang kagandahan ay hindi marunong magsalita. Makalipas ang halos ilang minuto, sa wakas ay hindi na napigilan ng dilag, "Hoy, hindi mo ba ito gagawin sa lahat ng oras?" Hindi bumalik ang Aaron. Sagot niya, "Narinig ko na kung may nagligtas sa iyo, natural na kailangan mong mangako sa isa't isa sa pamamagitan ng halimbawa, ngunit hindi ko narinig na ang taong nagligtas sa iyo ay kailangan ding mangako sa isa't isa sa pamamagitan ng halimbawa." Ay, agad na nawala ng imak ang dilag at namula ang maliit na galit niyang mukha. Pagkaraan ng ilang hakbang, kumagat ang dilag na Betith, kasuklam-suklam ang 2 taong iyon. Bakit hindi mo sila hinabol ngayon lang? Huwag mong habulin ang mga kawawang bandido. Hindi mo ba narinig ang tungkol sa kanila? At saka, binubugbog at tinatakbuhan mo ang mga tao, at hinahabol mo sila kung gusto mo silang habulin, hindi ba? Nagalit na naman ang dilag. Sa sobrang galit ng buong tao ay malapit na siyang magsuka ng dugo. Tama lang na binugbog at tinakbuhan niya ang mga tao, ngunit nang walang patnubay ni Aaron, binugbog lang siya ng 2 taong iyon. Kakaiba kang tao. Hindi ka mabuting tao. Ngayon mo lang ako tinulungan, pero mabuting tao ka. Sa harap ng mabangis na kontrabida na iyon, wala kang pakialam. Hinayaan mong bumalik ang tigre, sa bundok, hindi ko alam kung mas maraming tao ang makakatagpo ng kanilang mga makamandag na kamay sa hinaharap, nakatingin sa likod ni Aaron, bamulong ang dakilang dilag. Walang choice si Aaron kundi ngumiti ng mapait. Ayaw niyang bigyan ng pagkakataong makatakas ang 2 kontrabida, ngunit ang tanong ay ano ang magagawa niya. Kung hindi dahil sa magandang pundasyon ng dalaga at kawalan ng karanasan, natatakot ako na kahit si Aaron ay hindi makakatulong sa kanya, lalo pa ang iba.
Biglang huminto ang Aaron. Ang malaking kagandahan ay hindi tumugon sa oras. Direkta siyang lumapit para habulin ang kanyang buntot. Tumama lang ang noo niya sa likod ng ulo ni Aaron. Matagal niyang tinakpan ang kanyang ulo sa sakit. Aaron ay walang magawa sa sukdulan. Hindi niya alam kung sinong binibini siya. Masyado siyang padalos-dalos dahil wala siyang sapat na karanasan sa pakikipaglaban. Naglakas loob siyang gumala sa Jiangho sa isang lugar tulad ng angkan ng demonyo. Bakit bigla kang huminto? Hinaplos ng dilag ang kanyang maliit na noo at labis na nanlumo. Wala na ang mga tao, at ayos ka lang, kaya dapat ka rin bang pumunta? Hindi siya pinansin ni Aaron at mahina hong sinabi, ikaw, tinuro ng magandang babae si Aaron. Saglit siyang natahimik, ilang lalaki ang gustong makasama ng isang magandang babae na tulad niya. Ngunit ang taong ito ay kailangang itaboy ang kanyang sarili nang walang sinasabi, ito ang unang pagkakataon na matanda siya. Gayunpaman, kung gusto mo akong pumunta, hindi ako pupunta, ang daan ay hindi sa iyo, pupunta ako sa gusto ko. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin kay Aaron ng may pagmamalaki, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nanatili lang sa pwesto ang Aaron at hindi pumunta, kahit na, ngumiti ito sa kanya at gumawa ng isang gesture upang ipakita sa kanya na mangyaring muna. Hindi maalis sa mukha niya ang malaking dilag, pinatigas niya ang kanyang anit at naglakad pasulong ng ilang hakbang. Gayunpaman, bagamat lumakad siya pasulong, napakalakas ng kanyang katawan, at patuloy siyang lumingon sa Aaron. Nang makitang nakatingin sa kanya si Hansa ni na walang pakialam, lumakad siya ng palayo, ngunit ang kanyang puso ay lalong naguguluhan. Si Aaron ay may bahagyang ngiti sa kanyang mga mata, nakita niyang medyo malayo na siya at tatakas na sana mag-isa, ngunit sa pagkakataong ito, ang dakilang kagandahan ay biglang lamambat at diretsyong bumagsak sa lupa. Storytelling channel sa YouTube. Si Aaron ay malumanay na ngumiti, ngunit hindi lumapit, tiningnan lang siya ng mahina. Ngunit makalipas ang ilang segundo ay wala pa ring paggalaw ang dalaga. Hindi ba ito nagpapanggap? Sa pag-iisip nito, bahagyang sumimangot si Aaron. Pagtingin ko sa kanya, parang iba talaga siya. Sa pag-iisip nito, nagmadali si Aaron ng ilang hakbang at bahagyang hinayla siya pataas. Nagmamadali siya saglit, ang kanyang kutis ay medyo maputi, at ang kanyang magandang maliit na bibig ay bahagyang madilim na asol, na tanda ng pagkalason. Nagplano ba ang dalawang lalaking iyon laban sa kanya sa labanan ngayon? Pag-isipang mabuti, tila malamang, ngunit maaaring hindi ito alam ng batang babae at sundan siya hanggang sa pababa ng bundok, dahil ang landas sa paa ay magpapalubha sa daloy ng dugo, na nagreresulta sa nakakalason na buhok. Umiling si Speechless. Dahan-dahan siyang binuhat ni Aaron sa kanyang likuran at naglakad patungo sa kuwebo kung saan sila nagtago ni Pangolin. Buti na lang at hindi ito kalayuan sa kuweba. Sinadya siyang itaboy ni Aaron ngayon lang dahil malapit na siya sa destinasyon niya at ayaw niyang makasama siya. Kahit na siya ay matangkad at hindi gaanong mas masahol pa kaysa sa Aaron, ang kanyang timbang ay napakagaan. Maging ang Aaron ay kailangang magbuntong hininga na ang dakilang kagandahang ito ay talagang isang espesyal na pangulo. Dapat mayroong ilang mga lugar na higit sa sinuman, ngunit hindi dapat mayroong ilang mga lugar. Kahit na ang kaunting mga depekto ay hindi magtatagal. Bumalik sa kuweba, umiikot ang usok. Maging ang magandang babae na nakoma dahil sa pagkalason ay hindi sinasadyang umubo dahil sa sobrang sikal. Si Pangolin ay abala sa paglalagay ng mga bagay na niluto sa apoy sa bato. Nang marinig niyang may pumasok sa butas, natural niyang alam na ito ay Aaron. Ngunit nang marinig niya ang boses ng babae na umuubo, hindi niya napigil ang tumigil sa kanyang trabaho at maingat na tumingin sa butas. Sa ilalim ng usok, hindi ako makakita ng malinaw. Pagkaraan ng ilang sandali, nakita kong dahan-daang pumasok si Aaron na may kasamang tao sa kanyang likuran. Magreklamo tungkol dito. Han 3,000 ay hindi maaaring makatulong ngunit tukaw. Umiikot ang usok ng Nima. Hindi ito tulad ng pagluluto. Malinaw na gawing immortal ang mga balahibo. Ang 3,000 tukaw ng Han ay nagrereklamo tungkol sa gitna ng pugad. Ang Pangolin ay nalantad sa kahihiyan. Akala niya ay kagigising lang ni Han 3,000 at hindi masyadong maganda ang kanyang kalooban. Kaya nagboluntaryo siyang matuto ng rock na 3,000 pagluluto. Pero may mga bagay na parang madali, pero mahirap gawin. Hindi pinansin ang mga salita ni Aaron, tumayo si Pangolin at tiningnan ang napakagandang kagandahan sa likod ni Aaron. Hindi siya nasisiyahan sa kanyang oras.
Ang pinakamahusay. Perpekto ang mukha na ito, at ang figurang ito ay mainit at tuyo. Anyway, hindi pa luto ang kanin. Bakit hindi ka pa lumabas? Ang panggalan ay tumingin sa dakilang kagandahan, at ang kanyang laway ay malapit ng umagos. Hindi niya napigil ang sabihin sa Aaron na parang baboy. Ang Aaron ay pumuti ang mata. Siya ay nagpapahiwatig ng panggalan, ngunit ito ay malinaw na ang panggalan ay lumalabas din sa kanyang sarili, ngunit dinala niya ang isang magandang babae upang ipahiwatig ang kanyang sarili. Fuck off, I have nothing to do. Clean up your crap. Alam din ng mga nakakaalam na nagbe-bake ka. Kung hindi nila alam, akala nila umuusok ka ng daga sa butas. Pabalik, dahan daw ang inilagay ng Aaron ang mahusay na kagandahan sa orihinal na slab ng bato. Pagkatapos ay bumangon siya at tumingin sa kanya. Sa kasalukuyan, mas haggard ang mukha niya at mas malalim ang dark blue sa labi niya. Tila ang toxicity ng mga lason na ito ay hindi maliit, ngunit ito ay pinalubha. Nang marami sa isang maikling panahon, shit, akala ko Outland Beauty to, no lason, tumingin si Pangolin sa dilag at sinabi sa isang baradong boses, gayunpaman, nang siya ay humiga, mas malinaw niyang nakikita, sa katunayan, siya ang pinakamahusay sa pinakamahusay, tulungan siyang protektahan ang kanyang puso, nag-order ng Aaron, natigilan ng Pangolin. Ako ba? Tumango ang Pangolin. Pagkatapos, nang tulungan siya ni Aaron na tumayo, isang enerhiya ang direktang sumunod sa kanyang kamay at hinampes siya sa likod, maya-maya, kumunat ang kilay ng magandang babae na si Willow at diretsong bumulwak ang isang subo ng dugo. Anong ginagawa mo? Tumingin si Aaron sa Pangolin na nalulumbay. Nagpapagaling ka ba sa iba? O sa tingin mo ba ay hindi sapat ang nasaktan ng iba? Ako, nagpapagaling ako, inosenteng sabi ni Pangolin. Nang marinig ito, nakita ang kanyang seryosong anyo. Sumimangot si Aaron, tapos tumingin siya sa likod ng magandang babae. Damn it, di ba? Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!